I have a question for you. Nagpaplano ka rin ba na ihanda ang iyong sarili sa pagharap mo sa Diyos balang araw? Kung ang oras natin sa pagbabakasyon, it would take 3 to 5 days, ang oras na gugugulin natin sa eternity, well, is eternity. Kaya pag ako pumupunta sa mga funeral services, kita mo ang kalungkutan ng tao. Sa normal na conversation na pinag-uusapan ng iba, magkano i-invest mo? May nabili ka na bang lupa? Magkano ang savings mo? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Sa anong plano mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Ano ang plano mo 5 years from now? Pero mapapansin nyo, pagdating ng funeral, lahat ng conversation na yan, hindi mo masyadong maririnig. Because marirealize mo na pag may namatay at yung namatay kaharap mo, biglang papasok sa isip mo na mukhang hindi pala lahat ng bagay na pakiramdam ko importante kahapon, importante pa rin ngayon. Nare-realize po natin na kahit gaano tayo kaganda, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo ka-influential, walang exempted sa death. Walang ligtas pagdating sa kamatayan. In fact, nung Monday, nag-celebrate po ako ng aking 40th birthday. 40 years old, God's grace. Sabi nila, ano nga ba yun? Life begins at 40. No? Ganun pala yun. Dati pagka nakakita ko ng 40 years old, feeling ko ang tanda-tanda na nila. Pag 40 ka pala, feeling mo 18 ka pa rin. Feeling lang. Pero pag hinihingal ka lang, doon ka natatauhan na 14 years old ka na. Pag sumasakit na tagiliran mo, o napapagod ka na. And I celebrated my 40th birthday last Monday. And one thing that really resonates in my heart, in which alam ko na yung truth na ito, but it resonates in my heart, na masaya tayo na nagse-celebrate ng ating birthday. But in fact, every time magbe-birthday tayo, we are one day closer to our death. Habang nagse-celebrate tayo ng birthday natin, palapit na rin po tayo sa isang bagay na sigurado. At yun po ay ang kamatayan. Ini-insure natin ang ating sasakyan. Sinisecure natin ang ating mga bahay. May plano tayo para sa ating retirement. Pero ang aking tanong na may kasamang pagmamahal at pagpapakumbaba, may plano po ba kayo para sa inyong kaluluwa? Pagharap natin sa ating Panginoon. There is no doubt, there is no debate. We know the certainty of death. Ang eternity, hindi po siya symbolic. Ang eternity, hindi po siya theoretical. And today, with this message, is all about our eternal awareness. Kasi posibleng nagsisimba ka na for 25 years, and you can be religious, and you consider yourself to be religious. But unfortunately, a lot of religious people are unaware with the urgency of eternity. Eternity by definition is actually timeless existence. Yung buhay ka na walang orasan, ibig sabihin, pag namatay ako dito sa mundo, magsisimula ang buhay ko in eternity. Doon sa eternity, walang orasan. Dito meron. Dito may calendar, doon sa eternity, walang calendar. Dito may expiration, doon sa eternity, walang expiration. Dito may katapusan, sa eternity, walang katapusan. And most people, especially most Christian, hindi naman tayo literal at lantarang nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi po tayo literal at lantarang nire-reject ang ating Panginoon. But if you look at your life, many of us are living our lives as if eternity is not urgent. Yan po ang sitwasyon na ina-address ng ating Panginoong Yesus sa Luke chapter 16, yung text natin today. Na-amaze nga ako kasi yung Luke chapter 16, nagsimula po ang ating Panginoong Yesus, ang topic niya, pera. Dinidiscuss ni Lord ang patungkol sa pera, and all of a sudden, aware din ang ating Panginoon, I think this was in verse 14, kung saan may mga Pharisees and Sadducees na nandoon, listening, but Jesus knows na ang puso ng mga taong ito ay greedy, sakim sa salapi. They consider themselves religious, but they love their wealth. They flaunt their wealth. Ipinagyayabang nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo. Then all of a sudden, is it as if Jesus shifted his lesson and he talked about a parable? Nasabi niya, merong dalawang tao, isang mayaman, nasabi ng Bible, itong mayaman na ito,
araw-araw na namumuhay in luxury. Parang YOLO. You only live once. Sa kabilang banda, may isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus, at itong si Lazarus na ito ay mahirap. Nasabi ng scripture, mahirap si Lazarus, mayaman siya at namumuhay sa luxury, pero ang common denominator, pareho silang namatay. Hindi tinatakot ni Jesus ang mga Pharisees. Wala rin po akong intensyon na gamitin ng scare tactics para takutin ang bawat isa, may impyerno. That's not my strategy. That is not my plan. At katulad ng ating Panginoong Jesus, He did not use scare tactics. He tried to awaken the hearts of the people for them to realize eternity is closer than you think. Jesus is saying, ang eternity totoo. There is a real conscious judgment after death. Yung eternity, yung langit, yung impyerno, hindi siya symbolic. Yung impyerno, hindi siya theoretical. When we die here on earth, we will face our Creator. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, you'll face judgment. Now, this is interesting, kasi yung Hebrew word nung salitang destined is actually a Hebrew word appointed. Everybody say appointed. Ibig sabihin, it is appointed, parang appointment. It is appointed for a person to die once. Meaning, death is sure. Death is certain. Ibig sabihin, ang buhay hindi video game. Na kapag namatay ka, bibigyan ka uli ng isang buhay. Meron ka lang isang katawan. Meron ka lang isang buhay. Meron ka lang iisang opportunity. And shout out sa lahat ng control freaks. Makukontrol mo ang maraming bagay sa mundo. Pero may isa kang bagay na hindi kayang ikontrol. Kamatayan. We cannot control death. Death is a scheduled certainty. At ang nakakatakot sa kamatayan, sigurado siya, pero hindi mo alam kung kailan. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang meeting mo. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang dinner date ninyo. Pero hindi mo malalagay sa kalendaryo kailan ang funeral ko. Kaya pansinin niyo ang sabi ng scripture, balik yung verse na sa Hebrews 9, it was appointed for a person to die once. Look at the verse. Hindi po sinabi ng scripture, ang tao mamamatay and after that, wala na. Hindi. Ang sabi ng scripture, after a person dies, after that, we will face judgment. And I would like to be very clear. A believer will face a different judgment and a non-believer will face a different judgment. But at least for us believers, ang kamatayan hindi natin dapat kinakatakutan. Ang kamatayan dapat nating pinaghahandaan. Because ang sabi ng scripture, once na pumikit ang ating mga mata at ang paa natin ay magpantay, ang sabi ng scripture, may kasunod pa. Ibig sabihin, pipikit ang mata mo dito sa mundo, pero didilat siya sa bagong mundo, eternity. At pagdating sa eternity, ang sabi ng scripture, haharap tayo sa judgment. So ibig sabihin, hindi yung natulog ako, tapos wala na, bigla na lang ako mawawala. Malinaw ang Biblia. Pag ako ay namatay, ang kasunod, evaluation. Pag ako namatay, ang kasunod, assessment. Kapag ako namatay, ang kasunod, accountability. Look at the verse again. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment, pero pansinin niyo, walang appeal. Hindi ka na pwedeng mag-appeal, Lord, sorry po, wala kasing nag-share ng gospel sa akin doon. Paumanhin po, Lord, hindi ako nakinig kasi hindi ako naniniwala sa kapitbahay ko. Christian daw kasi siya, pero parang chismoka naman po kasi siya. Kaya parang hindi ako naniniwala sa kanya. Patawad, pwede po ba mag-appeal? Give me another chance. Because apparently, when you face your Creator, kung ano man ang maging destination mo, yun na ang iyong final destination. Ibig sabihin, it is final, it is settled, that when you die, you will not cease to exist, you will transfer. And as a believer, this is a good news, my friends and family, because death is not a destination. Apparently, death is transition. At kung ang death transition ko from this messy, imperfect world, papunta sa glorified, perfect world na inihanda ng Panginoon,
I would love to do it. Sino sa inyo excited na mapunta sa langit? Sige, taas kamay lahat na excited mapunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, tanda ko yan, tanda ko yan, tanda ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo gusto, kailan mo... Bakit? Sabi po ng Biblia, after death, you will face judgment. Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, since when we die, we believe in Jesus Christ. We know that Jesus saves us. He cares for us and loves us. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. And since I walk by faith and not by sight, because kung pagbabasihan ko, nakikita ko, wala akong parang walang second life. Parang walang buhay after this. Parang pakiramdam ko lahat ng namatay. Wala na yon. Kasi tayo ay alamok lamang. Pero sabi nila, but we walk by faith and not by sight. Next verse. So we are confident. Sabi nila, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. My goodness. As sinasabi ni Apostle Paul, of course, they don't want to die. But if dumating ako sa scheduled death, yung time na inalaw ng Panginoon para ako ikuhanin at bawiin ang buhay sa akin, I walk by faith, not by sight, and I'm confident, I am well pleased that yes, magiging absent na ako dito sa mundong ito, pero magiging present ako kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mawawala. Yung Stephen, aalis lang sa tent at lilipat sa ibang destination. So ibig sabihin, you will not cease to exist. Hindi hihinto ang pag-i-exist mo. Lilipat ka lang. At yun yung kinukwento ni Jesus Christ sa kanyang parable. Mayaman yung isa, sobrang hirap nung isa, pero may common denominator. Pareho silang namatay. Yung, sabi ng scripture, yung mayamang lalaki, namuhay siya araw-araw, in fact, ibang translation niya, very extreme, araw-araw fine dining. Sana all. Ako, I'm not fine. My dining is not fine. Amen? Pero araw-araw fine dining, yung isa naman, sabi ng scripture, itong si Lazarus, napakahirap, ang katawan puno-puno ng sugat, dinidilaan ng aso ang kanyang katawan, at umaasa lang siya doon sa tira-tirang pagkain na bumabagsak doon sa mayaman. Piruin mo, yung isa napakayaman, napaka-influential, maraming koneksyon, si Lazarus tambay lang doon sa gate ng mayaman, pero pareho silang humarap sa kamatayan. Why? Walang pinipili ang death. Wala siyang pinipiling edad, wala siyang pinipiling yaman. Hindi mo mabibili ang iyong way out of hell or into heaven. It's all about your decision today that will lead us to that. Sabi ng Biblia, itong rich man na ito, namuhay siya sa luxury, namuhay siya sa indulgence, habang si Lazarus nandun lang sa kanyang gate. Anong sabi ng Bible, nung sila'y parehong namatay, pareho silang namatay, pero magkaiba ang kanilang naging destination. Sabi ng Bible, itong si Lazarus na mahirap, napunta siya sa piling ng Panginoon. Samantalang itong rich man, napunta po siya sa Hades, sa impyerno. Now ang tanong, bakit napunta sa impyerno yung mayaman? Kasi pastor, mayaman siya. But it's not what the Bible is saying. He was not in hell because he was rich. Hindi siya nasa impyerno dahil siya ay nagnakaw. Walang account na sinabing pumatay siya. Hindi sinabing fraud siya. Hindi sinabing violent, abusive, or oppressive. Walang murder na involved, walang blasphemy na involved, walang theft na involved. And on top of that, he was not held because he was rich. He was not judged because he was rich. Kasi kung siya ay napunta sa impyerno dahil sa kanyang yaman, bakit si Abraham nasa langit? Mayaman din yun. Abraham was there and he was rich. So obviously, wealth is not an issue. He was in hell not because of what he had. He was in hell because of what he ignored. And let me rephrase. He was in hell because of who he ignored. Because the Bible says in verse 20, at his gate, sa bahay mismo ng mayamang ito, was laid a beggar named Lazarus. Highlight that part. Meaning, every single day, every lalabas ang mayamang ito,
nakikita niya si Lazarus na nakahiga sa kanya mismong pintuan. Notice, hindi sinabi na he was in town. Hindi sinabi na bumibisita siya. Hindi sinabi na dumadaan siya. Na hindi nga sinabing nakatago si Lazarus at hindi makita ng mayaman. No, ang sabi ng scripture, he was at the gate. He was close. But apparently, yung proximity pala hindi magkikreate ng compassion. Hindi pala porket malapit sa iyo ang suffering, matututunan mong maawa. Na pwede pa lang you are living in luxury, but your spiritual life is completely bankrupt. So it's not an issue of how rich you are, but it's an issue of, sorry for the word, how numb you are. Gaano tayo kamanhid sa mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating pintuan. Every single day, kita ng mayamang ito ang suffering ni Lazarus. And unfortunately, yung suffering na araw-araw niyang nakikita created a heart of familiarity in his heart, na masyado siyang naging pamilyar sa suffering ni Lazarus na nagmukha ng normal ito sa kanya. Na namanhid ang kanyang puso. Hindi siya galit sa mahirap, pero wala din siyang ginawa para tulungan siya. Nasanay siya sa kahirapan ng kanyang kasama. Hindi niya na-realize na si Lazarus ay misyon ng Panginoon sa kanya. Nilalagpas-lagpasan niya, ini-ignore niya, assignment pala niya. Let me talk to you a little bit, my friends and family, and I say this with love and humility. Sino ang mga taong inilagay ng Panginoon sa iyong buhay that you ignore? Nilalagpas-lagpasan lang po natin na mga assignment pala ng Panginoon sa atin. God has given you an assignment, and sometimes that assignment is your parents. Sometimes yung assignment yung boss mo. Sometimes yung assignment kasama mo sa trabaho. Sometimes ang assignment kaklase mo. Sometimes ang assignment yung kapitbahay mo na nagbibidyoke hanggang alas 2 ng madaling araw. Sometimes ang assignment mo ay yung kaaway mo mismo. Pastor, ayokong mapunta sa langit yung kaaway ko. Kaya ako nga hindi sinishare ang gospel para matuluyan po siya sa impyerno. Kasi pag napunta yan sa langit, di parang impyerno na rin yun. Pero kidding aside, who are those people that God sent into your path that most of the time we ignored? Hindi ko inuhusgahan yung mayaman. Gusto ko rin namang yumaman one day. Yung katabi mo, gusto niyo ba yumaman? Oo, kung plastic pa yung katabi mo eh. Sabi mo nga, power? Oo. Pero probably, because araw-araw niya nakikita si Lazarus, siguro yung mayaman to, iniisip niya, well, it's just another suffering. It's just another beggar. After all, marami namang mga beggar dito. At napakaraming assignment sa buhay natin na iniisip natin, well, it's just another issue. Patayan na naman. Isa na naman patayan sa bansa namin. Normal na yan dito. It's just another kid. Gera na naman. Meron daw gera sa Mila. It's just another war. It's just another bad news. So again, let me ask you a question, and I say this humbly. I ask myself too. Tinanong ko rin ang sarili ko. Ano-ano mga bagay? Sino-sino mga tao ang assignment na ibinigay ng Panginoon sa akin na ini-ignore ko? Walang recorded sa Bible na pinagtabuhay niya si Lazarus, pero recorded din na wala siyang ginawa para tulungan si Lazarus. Because what you ignored in your gate today may define your eternity. So ang unang reason kung bakit, because may neglect, may numbness. You know what happened after that? The Bible says in verse 22, the time came that when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side, and the rich man also died, and he was buried. So pansinin niyo, sabi ng Bible, dumating ang tamang panahon na yung beggar namatay, at ang angel, he carried him to Abraham's side, samantalang ang rich man, he also died, and he was buried. Now, bigyan ko kayo ng konting tip pag nagbabasa kayo ng Bible for efficient Bible study. Now, pagka tumitingin po kayo ng verse, malaking bagay po at malaking tulong kapag tinitignan nyo yung similarity and contrast. Similarity and contrast. Question, based sa verse na ito, ano ang similarity ng dalawa? Pareho silang namatay. Similar, pareho. Now, ang question, ano ang contrast nilang dalawa? Ano yung bagay na magkaiba sila? I love this service. Participative. Bigyan ng A yan. Okay? Ano sabi ng Bible? Yung beggar namatay. Yung mayaman namatay. Pero yung beggar, dinala ng angel into Abraham's side.
Samantalang yung rich man, ang sabi ng Bible, ay inilibing. Ibig sabihin, meron pa siyang burial ceremony. No, nagkaroon pa sila ng ceremony. Kaya kita nyo na ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Kung titignan natin ang ibang verse, ano pa ang contrast nila? Yung mayaman, naka-purple na damit. Yung mayaman, lagi kumakain ng fine dining. Meron siyang influence, meron siyang security. Si Lazarus, puno ng sugat ang katawan. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Lagi siyang gutom. At ang kanyang buhay ay punong-puno ng kahihiyan. Pero tignan nyo ang nangyari after. Dito sa mundo, yung mayaman mukhang blessed. Pero pagdating ng eternity, yung mayaman, siya yung tormented. Si Lazarus, nung nandito sa earth, punong-puno siya ng suffering. Pero sa eternity, si Lazarus, kinomfort. So yung isa tormented, yung isa comforted, pero malaking bagay yung difference na nangyari because completely different yung naging experience nila sa mundo at sa eternity. And because, ang sabi ng scripture, ang mayamang ito ay namatay. Ang sabi ng scripture, nung siya'y nandoon sa Hades, at siya ay hirap na hirap, verse 24, he called to him, and he said, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. And many churches don't want to talk about hell kasi hell speaks about fire. Ang impyerno may kasamang uod. It is an eternal pain, agony, and suffering. That's why many churches don't want to talk about it. At sa totoo lang, pag iniisip ko pa lang ang itsura, temperature ng hell, tas walang ice tubig, natatakot ka na kagad. Kasi iniisip mo lang na eternal existence with eternal pain and eternal suffering. Sabi ko, grabe yung torment na kanyang pinagdaanan. But while I was reading this text, I realized na yes, suffering ang fire. Yes, suffering yung eternal existence ng suffering. Pero alam niyo kung ano mas matinding suffering? Yung hindi nawala yung memory niya. Ibig sabihin, natandaan niya kung sino si Abraham. Kilala niya kung sino si Lazarus. Kilala niya, di ba sa previous text, pati mga kapatid niya, naalala niya. Ibig sabihin, that's the greatest torment that we could have. Yung nandun ka sa impyerno, tapos sasabihin mo, sayang, hindi ako kagad sumama sa church. Sayang, hindi ako nakinig sa mga tao nag-share ng gospel para sa akin. Nakakapanghinayang na dapat umuo ako, sumunod ako, ibinigay ko ang buhay, and you keep on remembering all of that. Tapos wala ka nang magawa because that's your final destination. For me, that's the greatest torment. Nakakatakot isipin na may posibilidad that it could happen to any of us. Dahil sabi ng scripture, naalala niya ang kanyang nakaraan. Kilala niya si Lazarus, pero tignan niyo ang sabi ng scripture sa verse 24. Father Abraham, sa sobrang tindi ng kanyang suffering, sabi niya, please po, Father Abraham, maawa po kayo sa akin. Send Lazarus. Tignan niyo, pati sa impyerno, boss pa rin siya. Hindi niya nakalimutan, hindi nawala sa memory niya yung pagiging entitled at prideful. Na-realize ko lang mga kapatid na hindi kayang tanggalin minsan ng eternity ang pride natin. Kasi kita nyo, no, nasa impyerno na nag-uutos pa. Siya niya pa si Lazarus. I-dip niya po yung tip of his finger para bigyan man lang ako ng tubig dito. Is it as if eternity could not fix him? Hindi niya nga sinabing sorry po. Hindi niya nga sinabing mali po ako. Hindi niya sinabing nagsisisi po ako. Sabi niya, send Lazarus, Father Abraham. Because you can hear from his desperation. You can hear from his verse, from his voice. Uhaw na uhaw po ako. Init na init po ako. Obviously, mga kapatid, it was a reminder for all of us that thirst is real. Suffering is real. Agony is real. And when I was reading this, I was reminded because Jesus talked about this same scenario in Matthew chapter 7. He was talking about the future judgment na pagdadaanan natin, na pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa ating final destination, maraming tao, sabi ni Jesus, na magdadahilan at gagamitin nila ang kanilang mga merit para sabihin, naglingkod ako sa Lord bakit ako nandito? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles? Sabi nila, Lord,
Di ba nag-prophesy po kami? Di ba nag-cast out po kami ng demons? Di ba po maraming milagro ang nangyari? Gamit po namin ang iyong pangalan? Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 23, and then I will tell them plainly, everybody now, I never knew you. Away from me, you evil doers. That in the future day of judgment, may mga taong gagamit ng kanilang religious activity as a merit para sabihin, I don't deserve here. I don't deserve this suffering. My friends and family, let me tell you this with love and humility. You cannot change your destination after death. But you can change the direction of your life before your death. That's why the Bible is very clear to us. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, kung narinig mo ang boses ko, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Eternity is closer than you think. All of us will face death. All of us will not cease to exist after death. All of us will continue. But some of us will be comforted. Some of us will be tormented. Which leads me to the very heart of this message. The sense of urgency. Because the Bible says in verse 27, nung sinasabi niya, isa niyo po si Lazarus, sabi niya, isa niyo po si Lazarus para i-dip niyo po ang kanyang finger sa tubig para man lang idapo sa aking dila, para man lang mapawi ang aking uhaw. Ang sabi ni Abraham, let me rephrase, that's impossible. There is a great chasm, may malaking separation between us and you, that there's no way that I can go there, and there's no way that you can go here. Meaning, this is going to be our final destination. And then on verse 27, sabi niya, Lord, then I beg you. It struck me. Wow. Yung beggar, ang saya. Yung mayaman, namamalimos. Sabi niya, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Ang sinasabi niya, kung hindi, wala na akong pag-asa makapunta dyan. Kung imposible ang request ko na madampian man lang ng tubig ang dila ko, please man lang, Father Abraham, yung pamilya ko na lang po. Sabi niya, padala niyo naman po si Lazarus sa aking mga pamilya. Verse 28, meron po akong 5 mga kapatid pa. Hayaan niyo pong si Lazarus ang mag-warning sa kanila so that they will not also come to this place of suffering. Listen to the sound of urgency. Ang sabi ng rich man, hayaan niyo pong si Lazarus, i-warn po sila. All of a sudden, he cares for his family. All of a sudden, he cares for his brother. Pero ang sabi ng verse 29, but Abraham replied, well, they have Moses. They have the prophets. Let them listen to them. Ano sinasabi ni Abraham sa kanila? Hindi na kailangan si Lazarus pa ang pumunta para gisingin ang puso ng iyong mga kapatid. Andiyan na si Moises. Andiyan ang mga prophet. There's written about law and prophet, meaning Abraham was saying, meron ng scripture. Meron ng kasulatan. Meaning, they have enough revelation for them to be able to believe in the Lord or not. Ibig sabihin, walang problema o kakulangan sa ebidensya. When you look around, you can see God is real. When you look around, kitang-kita mo ang Diyos ay totoo. When you look around, kitang-kita mo na ang Diyos hindi niya gusto na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa kapahamakan. Pero it's not a lack of evidence, it's a lack of response. This is a problem of resistance and harden of our hearts. Siguro iniisip niya, pagka kasi pumunta si Lazarus, baka sakaling mapaniwala sila. Bakit? Ano ang sabi niya? Verse 30. No, Father Abraham, if someone from the dead goes to them, they will repent. Oh, may sense din siya, no? Kahit nasa impyerno, may sense eh. Kasi sabi niya, kasi ganito yan, sir. Pag yung patay, nabuhay, tas nagpakita, mas magsisisi bigla, magluluhuran yung mga kapatid ko na yun. Bakit? Ang iniisip niya, pag nakakita ng multo yung mga yun, baka sakaling yung supernatural at yung miracle makapagpabago ng kanilang thinking. Kasi di ba meron tayong thought na ganon? Ako minsan yung thought na, minsan sabihin mo, may mga taong ayaw maniwala kay Lord. Ba't di na kayo bumaba si Lord? Tapos biglang yung sabihin, ako ang Diyos, maniwala kayong lahat. Malamang maniwala sila lahat, no?
parang sold na lahat, edi ang dami siguro mapupunta sa langit. Hindi na natin kailangan mag-evangelize, mag-service every Sunday kasi apparently many people will believe in the Lord. Yun din ang concept na sinasabi nitong si Lazarus, ng rich man. Sabi niya, pababain nyo lang po si Lazarus, siguradong mapapaniwala sila. Pero ano sabi ni Abraham? Verse 31. If they do not listen to Moses, if they do not listen to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the grave. Ano sinasabi ni Abraham? Are you still with me? Iniisip mo, miracle ang makakapagpa-convince sa kanila? No. The word, the revelation is enough. Ang milagro, hindi laging nagkikreate ng pagsunod. Hindi. Kapag may nabuhay pong patay, at yun po ang nagsabi, masashock yung mga yun. Totoo. Ang milagro, nakakashock. Diba, pansinin nyo tayong mga Pilipino. Kung ano yung, pagka may nabalitaan tayong milagro, pinipilahan ng milagro. Sabi nila, pumunta ka dito sa probinsya. Meron po si Mama Mary nandito sa puno. Nagpakita dito sa puno. Ay, mga tao naman, pila ng pila. Pila sila, haba ng pila, no? Bakit? Ba't yung pinipilahan yan? Nandito si Mama Mary. No, ikaw na nasa harap. Asa ba si Mama Mary dyan? Ito ba yung ano niya? Because, uhaw tayo sa miracle, na iniisip natin ang miracle makakapagpabago ng buhay. But apparently, ang sinasabi ni Abraham sa kanila, teka lang, kung hindi sila naniwala kay Moses, kung hindi sila naniwala sa mga prophets, walang kahit anong milagro ang makakapag-convince sa kanila. Because miracle can shock you, but it cannot soften your heart. Remember yung paraon sa Egypt? Bago palabasin ang nation of Israel at i-deliver po sila from Egypt to the promised land, nakita mismo ng paraon yung 10 salot na pinadala ng Diyos. Yung tubig biglang naging dugo. Nagkaroon sila ng pigsa. Namatay yung kanyang panganay na anak. 10 imposibleng mga milagro. Pero naniwala ba ang paraon? No. Ang mga Israelites, nung lumaya sila mula sa Ehipto at binuksan ng Lord yung pulang dagat, Red Sea, sa harap nila mismo, kitang-kita nila ang milagro. Yung dagat na hati. And a few hours later, golden calf. Just a few hours later, golden calf. What do I mean, mga kapatid? Hindi porket nakakakita ng milagro, automatic na agad na sila'y napapaniwala sa ating Panginoon. Kasi kung milagro ang nagpo-produce talaga ng faith sa buhay ng tao, bakit si Jesus ang daming kritiko? Kitang-kita nila may nga milagro. Kita nila yung bulag nakakita, yung bingi nakalakad, yung pilay nakarinig. Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Biruin mo yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig. Pero ano sasabihin nila? Naalala niyo si Jesus? Pinalayas niya yung demonyo. Kinas out niya yung demon. Ano sabi ng mga Pharisees? Kapangyarihan yan, galing kay Satanas. Nakita na nila yung milagro. So hindi impress ang tao sa miracle. Kasi minsan, pag nakakita tayo ng miracle, nire-reinterpret pa natin. Hindi sa Diyos yan. So there's no guarantee. Sinasabi ni Abraham, there's no guarantee na kapag nakakita ang iyong mga pamilya ng milagro, kikilala sila sa ating Panginoon. Because at the end of the day, makilala man nila si Moises, makilala man nila ang lahat ng propeta, makilala man nila ang lahat ng biblical heroes katulad ni David, ni Samson o ni Solomon, walang guarantee magbabago ang kanilang buhay. Pero meron akong kilala na kapag nakilala nyo, sigurado magbabago ang inyong buhay. Si Jesus mismo. Palpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo? What is the main reasons why He died on the cross for your sins and my sins? Because Jesus wants to take away the sin of the world. Masyado kang pinarusahan ng kasalanan, ng addiction, ng suffering dito sa mundo. And God loves you so much, He wants to take away that sin. Ang Diyos, hindi niya lang binabago ang destiny ng maniniwala sa Kanya. Gusto rin ni Lord baguhin yung buhay mo habang nandito ka pa sa mundo when you believe in the Lord Jesus Christ. Why? Because sabi ng 1 John chapter 3, but you know that Abraham appeared, Moses appeared, Elijah appeared, but you know that Jesus appeared so that He might take away
your sins. That's the reason why Jesus came here on earth. He wants to showcase His love for you. Gusto ng Panginoon, alisin ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Jesus loves you so much, my friends and family. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And I want to show you gaano kahirap ang impyerno para ma-realize ninyo yung bigat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon para dalhin tayo sa kalangitan. Sometimes hindi mo ma-appreciate ang langit pag hindi mo na-realize kung gaano masalimuot ang impyerno. But many of us, especially the Christians, masyado tayong natatakot sa impyerno to the point na lagi na lang impyerno ang iniisip natin at hindi na tayo excited sa langit. I want you to go to eternity na mas excited ka sa langit kaysa takot sa impyerno. That's a better way to do it. Na I'm not afraid to go to hell because I know that Jesus loves me. I know that Jesus cares for me, that Jesus took away my pain, took away my sin. But, hindi porket mahal ako ng Panginoon, pinipermit na ng Panginoon na walang magbago sa aking buhay. Katulad po ng mga nanay, kahit mahal po ninyo ang anak ninyo, hindi lahat ng gusto niya binibigay nyo. Kasi marami tayong gusto na hindi makakabuti sa atin. And if your biological parent, you believe that they love you because may mga wini-withhold sila sa inyo, how much more will our God in heaven? Na minsan may mga bagay siyang hindi inaalaw. May mga bagay siyang gustong baguhin sa atin, pero hindi indikasyon nyo na hindi ka mahal ng Panginoon. Because the moment you receive the grace of God will not just save you, the grace of God will transform you. And if the grace of God did not transform you, you probably misunderstood God's grace. Because the grace of God has the power for you to be able to say no to ungodliness. The grace of God appeared, and sabi ng Titus chapter 2, that He appeared before all of us. He appeared before all of us na ang ating Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi natin siya kayang abutin, pero siya mismo ang bumaba mula sa langit to take away your sin. So ang sabi ng verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Mahal na mahal ako ng Panginoon, Pastor, kaya okay lang naman siguro, di ba? Maintindihan naman ng Panginoon kung ako'y mamumuhay sa pagkakamali. Tanggap ka ba ni Lord? Yes. Approve ba ni Lord yan? No. If love meant approval, kung mahal ka, ibig sabihin lahat approve, hindi na natin kailangan ng cross. But because God knows that your sin is serious, and your sin will lead you to hell, and His love for you is stronger, He gave His life for you and for me. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasala. Pero magkaiba yung nag-fall into sin tsaka namuhay sa kasalanan. Ang isda, pag tumalon, pwedeng mapunta sa lupa. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Ang isda, it was meant to be in the water. Hindi ka makakahinga sa lupa. Katulad natin mga Kristiyano, sometimes we commit sin from time to time, but we can never breathe living in sin because we know that our God is the one who gives breath on our lungs. Living in sin, especially, I believe I have an assignment today to debunk our cultural belief and our cultural mantra. Mahal ka ng Diyos, kaya kahit anong gawin mo, okay na. Magkaiba po yung namumuhay sa kasalanan, nagkamali at nagkasala sa dinedefend ang kasalanan. Ang pagmamahal ng ating Panginoon nakakapag-transform ng buhay ng tao. Kapag sinabi nilang mahal ka ng Diyos kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, that's not biblical love. Ang tunay na pagmamahal, ang grace ng Lord nagtatransform sa iyo. Ang grace ni Lord ni-rescue ka, pero pag nalaman mo ang truth ni Lord, i-direct ka ng truth ng word sa tamang katotohanan. Kaya yung nahuli in the act of adultery, yes, gracious ang Panginoon, ipinakita niya ang pagmamahal niya, but at the end of the conversation, ang sabi niya, woman, go and sin no more. I know this message is hard to chew, but the message is so simple. Eternity is closer than you think. You are one breath away from eternity. Kung gusto ko lang na maraming amen nyo, mas magandang sabihin ko, huwag kayong matakot sa impyerno, baka gawa-gawa lang naman ng tao yun. Pero ang impyerno po ay totoo.
Pero hindi ibig sabihin, dinidesire ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa impyerno. Hindi naman ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos may awa. Mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos mapagmahal. Na ang Diyos may nagbibigay ng tsansa. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas maniwala ka. Yung langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yun ang mas totoo. Yes, Jesus spoke about hell so many times in the scripture. Mas marami pa sa ibang mga subject in the Bible. And he talk about the torment in hell. Pinag-usapan at diniscuss ng ating Panginoong Hesus yung hirap na pwedeng pagdaanan ng isang taong hindi maniniwala sa Kanya. Pero wag na wag nating kakalimutan yung pinaka-importanting balita sa lahat. Na yes, may suffering, pero ang Diyos gumawa ng paraan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak na bumaba mula sa langit para sa bawat isa sa atin. Na hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos, inabsorb ni Jesus lahat ng bunga, lahat ng parusa ng ating mga kasalanan para sabihin sa bawat isa sa amin, sa atin, mahal na mahal kita, anak. Para yung John 3:16 put it up ay maging totoo sa atin that God so loved the world that He gave His only Son so that whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. Do you believe that God loves you? Do you believe that God loves you? And hey, because God loves you so much, He gave His Son so that, hold on a second, whoever. I love that. Kasi pag may salitang whoever, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. It doesn't matter kung popular ka o hindi. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. It doesn't matter kung kilala ka ng tao o hindi. Whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. That puts all of us on equal footing. That puts all of us on equal ground. Na kahit na magkakaiba tayo ng estado dito sa mundo, pagdating sa paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus, sama-sama tayo at pare-pareho tayong makakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kapiling ang ating Panginoong Hesus doon mismo sa kalangitan. Every person is already moving towards our eternal outcome. Perish or live. Naniniwala ako ng eternal life is not just living forever. Eternal life is not just timeless existence. Eternal life is about living forever with God. Living with Him. So kapatid, kung never pa in your life na nakapag-desisyon ka sa iyong puso, nabuksan siya at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I would like to take this opportunity to make an invitation to you. Tomorrow might be too late. Later might be too late. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Nabuksan ang iyong puso. Hindi relihiyon ang tinatanggap mo. Ang sinisimulan mo relasyon sa ating Panginoon. Because the moment you believe in Jesus Christ who died for you, who loves you so much, that gave Himself for each and every one of us, when you start to believe in Him, He's about to move you from darkness to life, from death to life, from slavery to freedom. Because God loves you. He cares for you. That's why He saved you. Hindi worth it ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala ang ating Panginoon. Hindi worth it ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi natin kasama ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ is very clear. What good is it that you gain the whole world but you forfeited your own soul? Sa Tagalog, Mark chapter 8, everybody read. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. God doesn't want you to perish. He wants you to live forever with Him. He loves you so much. Mahal ka ng Panginoon. Everybody stand to your feet. Alam niyo po, may difference ang showing up to being present. You could show up in a dinner, in a workplace, in a meeting, pero posibleng you are absent-minded. Present physically,
pero wala ang isip mo doon. So you showed up, but you're not really present. Present ka sa Zoom meeting, pero naka-off yung camera kasi nagluluto ka sa kusina, o kaya nagja-jogging sa treadmill, o kaya naman naglalaba ka. Present sa Zoom, pero hindi talaga present. You showed up, but you are not really present because you don't have your full attention to it. So kung mapapansin po ninyo, showing up is usually physical, but presence is all about value. Presence carries weight. Mapa-friendship, marriage, small group, lumalalim ang ating relationship. Hindi dahil madalas tayong magkita. Lumalalim ang relationship natin kasi mas lumalalim yung connection natin from within. Yung 5 minutong nag-usap tayo, pero nasa akin ang full attention mo, mas mahalaga pa kaysa 2 hours tayong nag-usap, pero distracted ka at half-hearted, if you know what I mean. Why? Because you show up, because you're available, but presence is an investment. Meaning when you showed up, when you are present, it communicates value. Kaya maaalala po ninyo, no, kapag may mga pagkakataon na birthday nyo for example, anniversary nyo for example, may mga taong dadalaw sa inyo kapag kayo ay naghanda. Pero minsan hindi nyo na natatandaan sino yung mga umaten sa 7th birthday mo. Oh, okay. 55 na pala kayo. So, sino ang uling umaten sa 18th, okay, sa 20th or 35th birthday mo, pero tandang-tanda mo kung sino yung dumalaw sa iyo sa ospital. Sino yung nandoon nung nilalamay ang mahal mo sa buhay. Because ang totoo mga kapatid, there is a difference between showing up when things are good, and there is a difference between showing up when things are bad. Because the real weight of presence is revealed when you are going through an uncertain situation, painful situation, or disappointing situation. Meaning kapag dumadaan ka sa masasakit at mahihirap na parte ng buhay mo, mas nakikita mo yung bigat ng presence ng mga taong dumadalaw sa iyo. Ibig sabihin, maganda na dalawin mo ako kapag masaya ako, kapag inspired ako, kapag motivated ako, pero mas matatandaan ko yung presence mo when things are not looking good in my life. This is the context of Ezekiel, not just Ezekiel 48, but the entirety of the book. In fact, marami pong leaders and preachers hindi masyadong pinag-uusapan ng Ezekiel because pag binasa mo kasi ang Ezekiel, parang medyo depressing siya. Because ang Ezekiel po ay pinag-uusapan rito kung paanong naging exile ang nation of Israel, na oppress ang nation of Israel again ng superpower kingdom nung unang panahon na ang pangalan ay Babylon. Everybody say Babylon. Na makikita po ninyo sa text natin mga kapatid, na netong Ezekiel 48, makikita ho natin na si Prophet Ezekiel is actually nagmi-minister sa buong bansa regarding their oppression, regarding their defeat dito sa kingdom ng Babylon. Sinasabi ni Prophet Ezekiel, ang ating syudad wasak, ang ating mga templo durog, ang ating mga bridges, nako, hindi mo na mapapakinabangan. At ang mga tao, they felt abandoned, they felt displaced. Pakiramdam ng mga tao, homeless kami, wala kaming sariling identity. Ang Israel leadership, hindi mo makita, parang wala kaming structure. Or in essence, the whole nation of Israel is actually in a place of no stability. Now think about this. Wala kayong temple, wala kayong bridge, yung city nyo walang identity, ang mga tao abandoned, displaced, even homeless. And to make matters worse, in Ezekiel chapter 10, the Bible says, the glory of the Lord departed from them. No, you don't understand it. Sira ang kanilang temple, wasak ang kanilang mga bridges, ang mga tao walang sariling tahanan, ang sama na nga ng sitwasyon, sa Ezekiel 10 pa, lalo pang sumama, kasi yung presensya ng Diyos na inaasahan nilang nandun para sa kanila, ang sabi ni Ezekiel 10, the glory of the Lord departed from them. Parang ang hirap ng ganung sitwasyon, ano? Kasi sa mga panahong kailangan mo ng tulong, durog ka, hirap ka, nasa challenges ka, you want the very presence of God to be there with you as an assurance na hindi ka talaga iniwan at pinabayaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagiging exile ng nation of Israel, kasi nasa Babylon sila, technically malayo sila sa kanilang sariling bansa. So kung titignan nyo yung kanilang exile, medyo geographical. Kasi malayo sila sa kanilang sariling syudad.
Pero makikita po natin sa Ezekiel 10 na yung kanilang pagiging exile ay hindi lang geographical, kundi ang kanilang pagiging exile is actually spiritual din. Because nagkaroon sila ng distance sa ating Panginoon. Are you following me so far? So ulitin natin, their temples are destroyed, their bridges are destroyed, the people are homeless, displaced, walang sariling leadership, structure at identity ang buong bansa. The glory of the Lord departed from them. But thanks be to God. Hallelujah. Ang sabi ng scripture sa Ezekiel 40 to 48, our text for today, sa Ezekiel 40 to 48, nagbigay ang Panginoon kay Ezekiel ng napakagandang prophecy. Are you ready, mga kapatid? Now ulitin natin, the bridges are destroyed, the cities are destroyed, walang identity ang buong bansa, and then on Ezekiel chapter 40, nag-shift ang lahat ng bagay. Because the Bible says, pagdating ng Ezekiel chapter 40, nagbigay ng prophecy ang ating Panginoon that the city will experience restoration. Come on now, somebody. Amen. Everybody say restoration. Ibig sabihin yung buong bansa na wasak, hirap, durog, magkakaroon ng restoration, ang kanilang temple itatayong muli, at ang kanilang syudad ay bibigyan ng bagong pangalan. At ano yung pangalan na yun? Verse 35, and the name of the city from that time on will be, come on, everybody shout this with me, Yahweh Shammah, the Lord is there. Now, kapag durog ang inyong syudad, sira ang inyong mga temple, wasak ang inyong identity, parang mas maganda dito sa part na i-restore ko ang mga ginto ninyo. Parang ganda rin nun no? I-restore ko yung power ninyo. I-restore ko yung great walls ninyo. But this is interesting. Kasi nung sinabi ni Prophet Ezekiel na magkakaroon ng restoration, hindi niya sinabing dahil restored na kayo in the future, ang magiging pangalan ng syudad, prosperous city, strong city, big city. Ano ang sabi ng scripture? The name of the city will be Yahweh Shammah. The Lord is there. Hallelujah. Ibig sabihin, the identity of their city is not based on their size. The identity of their city is not based on their capacity or their location or their success. The identity of this brand new city is based on the presence of our God. Meaning kahit may success, kahit na malaki, kahit na parang tagumpay, kahit na parang undisputed, without the presence of God, baliwala ang lahat. That's why I believe our church is a powerful church, not because of the music, not because of the haze machine, not because of the lights or the sound system. What makes our church powerful is in fact the presence of the Lord is in this place. That is the very reason why we are here in the first place. Hindi tayo narito para sambahin ang ibang pangalan, pangalan ni Pastor Stephen, pangalan ng Jesus Live Community. No, we are here because we know and we felt the presence of the Lord is here. That every time nasa bahay ka, naliligo ka pa lang, sasabihin mo, saan ka pupunta? Pupunta akong church. Bakit? I feel the presence of the Lord there because I know the Lord is there. Everybody say, Yahweh Shammah! It was the presence of the Lord. And notice mga kapatid, for the past 4 weeks, ngayon ang conclusion natin, for the past 4 weeks, pansin natin na every time bibitawan ng Diyos ang kanyang pangalan, hindi niya binibitawan ang pangalan niya sa mga magagandang sitwasyon. Hindi niya sinabi yung Yahweh Shalom nung payapa, nung prospero sila. Sinabi niya ang Yahweh Shalom nung hirap sila. So kung mapapansin nyo, every time babanggitin ng Lord ang kanyang pangalan, binabanggit niya yan sa panahon ng krisis. Kasi madaling sabihin, the Lord is there. The presence of God is there. When things are going great in your life. Come on, sorry po. Okay, when things are going great in your life, I mean, na-promote ako. Nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Meron akong bagong blessing, nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Pero ibig ba sabihin kapag walang blessing, walang ginto? Ibig ba sabihin wala na ang presensya ng Panginoon? Makikita ninyo that Yahweh Shammah appears hindi lang sa mga magagandang sitwasyon, kundi maging sa mga hindi magagandang sitwasyon. Doon natin mapapatunayan na yung presensya ng Panginoon, kahit mahirap, kahit na ikaw ay nag-i-struggle, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Everybody say, the Lord is there. Ibig sabihin yung restoration na pinag-uusapan dito, hindi lang infrastructure restoration, which are good. Itayo mo ang temple, itayo mo ang bridge, itayo mo ang city. Infrastructure restoration is already a great blessing.
But the most important restoration in this text is not the restoration of their infrastructure, but the restoration of God's presence. Yung presence na umalis sa Ezekiel 10 ay babalik, ang sabi ng scripture. And watch this, hindi lang sinabi ni Lord, I will return. I shall return. Hindi siya si MacArthur. Hindi niya sinabing, I shall return. Ang sabi niya, the Lord is there. Kasi kung titignan mo yung Hebrew word ng shama, which is there, hindi lang siya babalik, kundi mananatili. Iba kasi yung umalis ako, babalik ako, aalis ako uli. Pero ito iba. Nung umalis ang Panginoon ng Ezekiel 10, nangako siya sa Ezekiel 40 to 48, babalik ako. Pero hindi lang ako babalik, mananatili ako. I don't know who is this for, pero naniniwala ko marami sa atin na nangangailangan ng assurance na ito. Na sa mga panahong tayo nalulungkot, tayo ay dumadaan sa mga challenges. Yung pangako ng Diyos na babalik siya, mananahan siya sa ating buhay, is indeed a good news for each and every one of us. That the God that I serve is with me. Yes, ang bansa kailangan ng restoration. Yes, ang bansa kailangan ng deliverance. But more than anything else, ang pinakamagandang assurance na natanggap nila, hindi ko kayo iniwan. Hindi ko kayo pinabayaan. Because Yahweh Shammah is there. Meaning the Lord will dwell. Meaning the Lord will settle. Hindi lang siya bumibisita, hindi lang siya dumadaan, He will remain. So when things are tough and when things are hard, God wants you to be reminded today, God is with you. And He will remain in your life. Amen? Kaya kung titignan nyo ang Isaiah 43, bring it up please. Isaiah 43 verse 1, ang sabi na scripture, but now, O Jacob, but now Jesus is alive, Kamanaba, listen to the Lord, who created you, O Israel. The one who formed you says, ano sabi? Don't be afraid. Tignan nyo nga yan, sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Now, balik natin yung verse 1 again. Ang sabi na scripture, but now, listen to the Lord who created you. Meaning, ako na lumikha sa inyo, ang nagsasabi sa inyo nito. Hindi lang to basta sinabi ng kapitbahay mo. Hindi lang to basta sinabi ng presidente ng bansa. Ang sabi ng scripture, makinig kayo sa sinasabi ng lumikha sa inyo. Next slide. Ano sabi ng scripture? Don't be afraid, for I have ransomed you, and I have called you by name, and you are mine. Makinig kayo, kapatid. Don't be afraid. And then he goes on to verse 2. That when you go through deep waters, shout out sa lahat ng hindi marunong lumangoy. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, and the flames will not consume you. Now notice, hindi po sinabi ng Bible, when you go to deep waters, I will be with you. When you go to the rivers of difficulty, ano sabi ng scripture? When you go through. Kasi pag nakaharap ka ng pagsubok, pwede kang tumakas, pwede kang umatras, pwedeng tanggalin ng Lord ang pagsubok. Pero ano sabi ng scripture? When you go through it. Minsan hindi tatanggalin, minsan hindi ka makakaatras, minsan hindi ka makaka-back out, hindi ka makakatakas, pero ano sabi ng Lord? Dumaan ka man, kasama mo ako. When you go through rivers of difficulty, kasama mo ako. Kaya wag niyong tatambayan ng problema. Kaya nga sabi natin, may pinagdadaanan lang. Eh di daanan mo, wag mong tambayan. Ang problema kasi natin, nirereklamo natin, parang hindi ka ako kasama ng Panginoon. Eh, sabi kasi ng Lord, daanan mo, you go through it. Kailangan mong pagdaanan, pero hindi ibig sabihin diyan ka matutulog. Hindi ibig sabihin niya ng destiny mo. But ito ang pangako. Hindi nangako ang Diyos tatanggalin ang problema, pero nangako siya, kasama mo siya sa problema. Kasama mo siya sa mga pagsubok. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Di ba? Pinarusahan sila na King Nebuchadnezzar. Ang sabi, itapon mo sila sa pugon ng Panday Manila. Remember that? Remember that? Ang sabi ng scripture, sa sobrang galit ni Nebuchadnezzar, ininit niya ng ininit na yung naghatid, yun pa yung unang nasunog. At nung nandun na sa pugon, yung tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, nung sumilip si Nebuchadnezzar, sabi niya, liga rito, di ba tatlo lang yung tinapon? Ba't parang apat yun? At parang yung isa, parang anak ng Diyos. Which I believe hindi yun parang anak ng Diyos.
I believe that is the pre-incarnate appearance of our Lord Jesus Christ. He was there. Hindi, may kayanan ba ang Panginoon na nung binuksan yung pugon, biglang hindi gumana? Boss, di nag-function. Pwede, kasi makapangyarihan siya eh. Pero inalaw ng Panginoon na gumana, painitin ng sobra, dumaan sila sa apoy, hindi sinabi ng Lord, tatanggalin ko yung apoy, hihipan ko yung apoy. Kaya ba ni Lord ihipan? Kaya rin. Pwede mamatay, pero hindi hinipan ni Lord. Kaya huwag ka ng pray, Lord, hipan mo. Minsan pray, Lord, wag gumana, tanggalin mo. Minsan kailangan mong daanan. Pero kahit daanan mo, hindi naman pinangako ng Lord, hindi gagana yung pugon. Hindi naman pinangako ng Panginoon na hihipan niya yung pugon. Pero ipinangako niya, kahit dumaan ka sa apoy, kasama mo ako. He will be with you. Come on now. And come to think of it, paglabas nila sa pugon ng Pande Manila, ang sabi ng scripture, hindi sila amoy usok. May kilala ba kayong ganyan? Dumating sa matinding problema, pag tinignan mo, talaga dumaan ka sa ganung pagsubok, hindi mo halata. Kasi kung iisipin mo, sa tindi ng pinagdaanan mo, dapat pangit ka na eh. Pero sa tindi ng pinagdaanan mo, ang ganda mo pa rin, blooming ka. Walang amoy usok. Hindi ka amoy usok. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Minsan hayaan ng Lord na dumaan ka, pero hindi papayagan ng Lord na mangangamoy usok ka. Bakit? He will be, come on, everybody say, God will be with us. He will be with us. Makakaramdam ka pa rin ng pressure, pero hindi ka na nagpapanik. Umiiyak ka pa rin, pero hindi ka na nagko-collapse. Dumaraan ka pa rin sa pagsubok, pero you're not losing your identity. Kasi hindi pinangako ng Lord, tatanggalin niya, pero nangako ang Panginoon, He will be with us. He will be with us. He will be with us. Amen. Psalms 46 verse 1, God is my refuge. Come on. Pupurgahin tayo ng Panginoon sa mga encouraging word today. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and our strength. Read the verse. The very absent help. No, sabi ng scripture, the very present help. Sino sa inyo dumadaan sa trouble? At yung mga kaibigan yung kasama nyo dati, absent. Pero thank God, hallelujah, the Lord is with us. Why? Because He is our refuge and our strength, the very present help. Dahil present siya, dahil present ang Diyos, dahil nandyan ang presensya niya. Next verse. Therefore, we will not fear. Kaya madali kasi sabihin, huwag ka matakot. Dali lang siya sabihin yan. Pero anong guarantee natin kung bakit di tayo dapat matakot? Kasi kasama natin ang Diyos. He is our refuge and our strength. So ano sabi ng scripture? Even though the earth may be removed. The earth may be removed? The earth will be removed? Grabe naman yata yun. And though the mountains be carried into the sea. Yung bundok, yung Mount Apo mapupunta sa dagat? Totoo ba yan, Pastor? Nasa Bible eh. Let's continue the reading. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, you should not be afraid. Ano yung dinidescribe dito kanina? No, I don't know. I don't think na literal ito. Pero this is what, from what I understand, this is what the Bible is saying. Dinidescribe ng scripture na kahit dumaan ka sa worst case scenario, mag-collapse ang creation, mag-fall ang mga mountains, ang waters mag-roar, that everything is unstable. You should not be afraid. Why? Because God is your refuge. And God is your strength. Alam niyo kapatid, kung huminto si Lord sa refuge, okay na ako. Kahit sabihin mo lang, God is my refuge, okay na ako. Pero nilagyan niya pa ng and strength. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Kasi may mga pagkakataon talagang dadaan ka sa pagsubok na kailangan mo ng Lord, ikaw ang refuge ko. Diba may mga ganun tayo, Lord, ingatan mo ko. Pero minsan kailangan ikaw yung lumaban. At pag ikaw ang lalaban, He is your strength. Pansinin niyo, offensive at defensive, kasama mo ang ating Panginoon. That even though you experience a worst case scenario, the Lord promised us, He will be with us, that His presence will remain, that His presence will dwell in us. So ibig sabihin, even if everything collapses in your life, we will remain unshaken. Hindi dahil maliit ang problema. Hindi binibilitan ng Diyos ang pagsubok mo. Hindi niya minamaliit ang pinagdadaanan mo. Pero kahit gaano pa kalaki ang pagsubok na pinagdadaanan mo, mas malaking refuge ang Panginoon sa lahat ng ating mga struggle. Because, why? Because He, everybody say present,
Because He is present. In fact, pag pinag-aralan niyo po yung scripture, yung theology ng presence of Lord, napaka-encouraging. Kasi tinawag po ng Bible ang Panginoon na omnipresent. Omnipresent. Alam niyo po ibig sabihin ng omnipresent? Omni means all, lahat. Present means you exist in a place. So ibig sabihin, when you say God is omnipresent, He exists in all places. Ganda nun. Ang ganda nun. Ako lang nagandaan, di ba? Ang ganda nun. Pastor, ibig mo sabihin kung the Lord is present everywhere, kahit sa bar, nandun si Lord? Yes. Pero hindi porket nandun si Lord, agree siya sa ginagawa doon. Hindi porket nandun ang ating Panginoon, na-honor siya sa ginagawa doon. But this is what I know. God is everywhere. Lahat ng, ibig sabihin, today, lahat ng mga 16 churches natin, we are receiving one message. Nagpipreach ako ngayon, yung iba sa kanila, nakikinig sa mga mission stations natin, naniniwala ba kayo nandito ang presensya ng Diyos? Pero naniniwala rin sila, nandun daw eh. Naniniwala din yung Bacolod, nandun din yung presensya ng Panginoon. So we believe that God is everywhere. He is omnipresent. But, may tinatawag na manifest presence. Na yes, nandito ang presensya ng Panginoon, pero the moment you step in, kami namang yung kanina habang nag-worship kayo, alam mong nandito ang presensya ng Diyos, pero naramdaman mo yung manifest presence. Alam niyo ibig sabihin ng manifest? Parang ang lapit-lapit ng Diyos. Parang ramdam na ramdam mo siya. Parang hindi to normal na Sunday for you. I mean, you're always here every Sunday, but there's something about what happened earlier na nasabi mong, ramdam ko ang Panginoon. That's what you call manifest presence. Nararamdaman mo kung gaano siya kalapit, nare-reveal siya, nakikilala natin siya. That's why it's very important for us to realize, mga kapatid, yes, God is everywhere. Kaya, importanteng ma-remind natin ang ating mga sarili. Wag na wag, mawala na ang lahat. Wag lang mawala ang presensya ng ating Panginoon. Because at the end of the day, ang kaluluwa natin ay sisigaw, maghahanap, magugutom at mauuhaw sa kanyang presensya. Sige, makuha mo na lahat ng ipinapanalangin mo. Makuha mo na lahat ng promotion na iyong idinidesire. Makuha mo na yung lupa, yung ginto, yung promotion, everything makuha mo na lahat. Pero ang totoo, makakasurvive tayo kahit mahirap ang buhay. Makakasurvive tayo kahit dumadaan tayo sa challenges. Pero hindi ka makakasurvive kapag wala ang presensya ng ating Panginoon. This is exactly why Ezekiel was writing to the nation of Israel. As sinasabi ni Ezekiel, tignan nyo ang lugar natin. Ang mga templo natin wasak, ang lupa natin kinubkob. Ang identity natin, di natin alam kung bansa pa ba tayo. Takot sila sa Babylon. Pero lumalabas na ang tunay na dahilan kung bakit sila takot ay hindi lang dahil oppressed sila at hindi lang dahil malakas ang Babylon. Takot sila kasi tinatanong nila ang kanilang sarili, iniwan na ba talaga kami ng Diyos? Kasama pa rin ba talaga namin ang Diyos? At sa gitna ng kanilang takot, sinagot sila ng Panginoon. Itong restored city, papangalanan yung Yahweh Shammah. The Lord is there. Kasi yung simbahang walang presensya ng Diyos, building lang yun. Alam niyo po ba, 1 month na tayo rito. Ang bilis, no? Alam niyo ba kung ano tayo dito? Department store. 3 months ago, department store to. Yung poste na yan, may fitting room dyan. Sa poste na yan. Ibig sabihin, everyday may mga nagbibihis dyan. Itong lugar na to, department store, so may mga namimili ng damit. 3 months ago, may mga umakyat dito namimili ng damit. Pero never natin sinabing, pupunta ako sa Pure Gold. Bakit? The Lord is there. Right? Pero 3 months later, every Sunday now, you say, I will go to church. Bakit? I feel the presence of the Lord there. Natanggal lang yung fitting room, the Lord is there na. Anong ibig ko sabihin? Ang building na walang presence ni Lord, normal lang siyang building. What makes this building holy, what makes this building anointed, is not the music, not the lights, not the AC, no. What makes this building holy is the presence of God.
Ibig sabihin, kung wala ang presensya ng Panginoon dito, sayang. I mean, kahit 8 ang service natin. Am I prophesying? Come on now. I am prophesying. Naka-record ba yan? I am prophesying now. Kung maging 8 ang service natin every Sunday, pero wala ang presensya ng Lord, program lang yon. Wala ang presensya ng Panginoon. Why? Because we know that when the presence of God appears, even the fear will disappear. Amen. Do you remember the disciple of Jesus Christ? Days after Jesus was crucified, lahat sila takot. Nasa loob sila ng bahay nila, sarado bintana, sarado ang pintuan. Kasi alam nila pwedeng sila ang susunod na arestuin. Sila yung susunod na ipapako sa krus. But ang sabi ng scripture, in the midst of their fear, Jesus appeared. And Jesus said, Shalom. Why? Because kahit nasa gitna ka ng takot, when God's presence appear, your fear will disappear. Come on. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. Lakasan mo, the Lord is with you. So kung tayo buhay, humihinga, pero wala ang presensya ng Panginoon, nakakasurvive lang tayo. What makes this church holy, consecrated, is the presence of God. In fact, let me take it further. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi think about this. Ang sabi ng scripture, pagdating natin sa heaven, we will sing worship songs. Aanuin mo yung worship songs kung wala kayo i-worship. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi yung langit, sabi ng scripture, lalakad tayo sa kalye ng ginto. Yun ba ang dahilan? Ba't excited ka sa langit? Ang dahilan ba bakit ka excited sa langit? Kasi may mansion ka. Sabi ko nga, Lord, yung mansion ko, lagyan mo swimming pool. Binibiro ko si Lord eh. Kaya ka ba excited sa langit? Kasi dun sa langit may ginto kang dadaanan at dun sa langit may sarili kang mansyon? Think about this. Kahit may ginto sa langit, kahit may mansyon ka sa langit, kung wala ang presensya ni Lord dun, geography lang siya. But what makes heaven, heaven is not the gold, not the mansion. What makes that place special is because we believe the presence of God is there. And just by thinking about it, iniisip ko pa lang na ako'y pupunta ng langit. Sino sa inyo excited pumunta ng langit? Taas nga kami lahat na excited. Huwag niyo bababa. Lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on. Sabi mo sa tabi mo, paano kung ngayon na? Sabi mo sa kanya. Lahat excited pero ayaw ngayon ah. Alam mo what makes me excited about heaven? It's not the mansion, it's not the gold streets, not the big wide gate. What makes me excited, actually nag-goosebumps pa, is the fact that the God that I serve, yung Diyos na pinag-alayan ko ng 25 years in the ministry, na iniwan ko yung karir ko para sumunod, I will see Him face to face. And I will lay my crowns before Him. That's what makes me excited. Kasi kahit nandun ang ginto, nandun ang mansyon, kung wala ang Panginoon, that's not worth it. But what makes heaven worth it is the fact that the Lord is there. Yahweh Shammah. The Lord is there. So sino sa inyo excited na pumunta ng langit? Taas kami lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on, come on, come on. Ibig sabihin, ngayon na, meron daw, 7 na lang daw, lalakad na. 7 na lang sila, lalakad na. Ibig sabihin, ang reward ng langit is God Himself. So ibig sabihin, maganda doon sa langit, may mansion, reward. Magandang reward dyan. Maganda na sa langit, may reunion. Maganda na sa langit, He will relieve all our pain. Ang sabi, you will stop crying. No more pain, no more crying. Ang ganda lahat nun. But the greatest reward of heaven is what? God Himself. Yes. Kaya pala ang sabi ni Moises sa Exodus 33, if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Alam mo, natauhan ako eh. Sabi ko, Lord, salamat for 33 years. Kung hindi ka namin kasama, hindi mananatiling nakatayo ang church na ito. Maraming tampuhang nangyari dito. Maraming mga umalis, maraming nadagdag, maraming nagbago. Pero for the past 33 years, ang hindi nagbago, hindi mo kami iniwan. So sabi ko sa Lord, Lord, for 33 years kasama ka namin, pero kung sa susunod ng 33 years hindi mo kami sasamahan, okay na kami rito.
Nagsiselebrate naman na kami, tapusin na natin dito. Why? Because if your presence will not go with us, we don't want to leave this place. Because the very reason kung bakit worth it ang paglilingkod is because His presence is with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya kahit nakakapagod, energize ka. Kahit mahirap, tuloy ka pa rin. Ilang beses ka na umiyak, naglilingkod ka pa rin. Every Monday sinasabi mo, I quit, nandito ka pa rin. Para mga volunteer dito sa harap, amen. Lakas Amen. Alam niyo po, kahit sino ang presidente ng Amerika, ang official na eroplano ng American president ay tinatawag nilang Air Force One. I don't know if you're familiar with that. I have a picture of Air Force One here. Yung Air Force One, ito po ang official na sasakyan ng presidente ng kahit sino. Bush, Obama, Trump, kahit sino maging presidente, ang Air Force One, ang official na sasakyan ng presidente. Tinawag yung Air Force One, pero actually, hindi lang yan isa. Dalawa ang Air Force One. Pakita mo yung next picture. Dalawang Air Force One for contingency purposes. Na para kung masira yung isa, mapagpapatuloy ng presidente ang kanyang mga lakad. For safety purposes. Para hindi alam ng terorista kung nasaan siya dyan. Komprende? Pero alam niyo po ba, para sa mga mahilig sa eroplanong katulad ko, itong eroplano na ito is a usual 747 Boeing aircraft. Ibig sabihin, what makes this aircraft special is not the brand or the model of the aircraft. Hindi yung military technology, kundi yung presensya ng presidente. Kasi, kaya nga Air Force One, hindi pwedeng, pag dalawa, Air Force 2. Tama? Pero, bakit siya, question, sino sa inyo botohan tayo, sino sa inyo naniniwala yung nasa kanan ko ang Air Force One? Sino sa inyo naniniwala yung nasa kaliwa ko ang Air Force One? Pareho kasi, no? Hindi mo alam, alin dyan ang Air Force One? Kasi hindi mo pwede silang parehong tawaging Air Force One. Magiging Air Force One lang kung ano yung sasakyan ng presidente. So pag sumakay siya dito sa kanan, yun ang Air Force One. Ito Air Force 2, literally. At kapag dito siya sumakay, ito ang Air Force One. Ito hindi. So kaya siya special, hindi dahil sa teknolohiya. Kaya siya special dahil nandun yung presence ng presidente. What makes our building special? What makes our lives special? What makes this faith special is because we know that the Lord is with us. Na yung presensya ng Panginoon ay kasama natin. So don't think for a moment na pinabayaan ka at iniwan ka ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit ang napakalaki ng LED mo sa simbahan mo, excellent ang production, strong ang sistema, global ang reach, yung usok mo magkakabunga ka na. Baliwala ang lahat kapag wala doon ang presensya ng Panginoon. Ang tunay na basihan ng success, hindi kung gaano kalaki ang ating simbahan o gaano karami ang naitayo nating simbahan. Ang tunay na sukutan kung ang simbahan ay powerful and life-changing, nandyan ba ang Panginoon? Because kahit na yan ay ordinary, kapag ka pinuntahan ng Diyos, nagiging sacred. Kasi narito ang presensya ng Lord. So ibig sabihin, kahit anong hingi mo ng promised land, yung promised land, pag walang presence, lupa lang siya. Ang blessing, pag walang presence, benefit lang. Ibig sabihin, lahat ng bagay, pagka kahit gaano ka, garbo, kamahal, kung wala ang presensya ng Lord, sayang. Kaya kung hindi mo gusto yung presensya ni Lord dito sa lupa, maboboard ka sa langit. Kasi araw-araw dun, puro presence of God ang dinidesire natin eh. Kung gusto mo lang ang heaven para sa benefit, I don't think you really want heaven. Pero salamat na lang, lahat kayo nagtaas kanina ng kamay. Sabi ko, Lord, sagutin niyo po panalangin nila. Wala akong sinabing timeline ha. Sabi ko lang, sagutin mo Lord, ang lahat ng panalangin nila. Mga kapatid, kidding aside, hindi pinangako ng Panginoon na wala kang dadaan ng pagsubok. Hindi pinangako ng Lord na wala kang dadaan ng hirap. Pero ang pinangako niya, kasama niya tayo. Hindi tayo lumalakas dahil walang pagsubok. Lumalakas tayo kasi alam natin yung presensya ng Panginoon nandito sa atin.
So technically, the greatest tragedy is not really the famine, the destruction, the exile, the slavery. The greatest tragedy of the nation of Israel is the absence of their God. Pero if you think about it, napansin niyo ba na ang Diyos natin, sa totoo lang, minsan ang tao ayaw niya yung presence ni Lord, pero si Lord parang napapansin ko, lagi niyang gustong kasama tayo. I mean, nagkasala na tayo, siya pa rin bababa. Kasi gusto niyang makasama tayo. He wants His presence to be felt with us. Kasi, technical, isipin nyo, Diyos siya. He can rule from the distance. He can command from heaven. He can send blessing from afar. And yet, bumaba pa siya eh. At alam mo, habang sinusulat ko to, nagkaroon ako ng eureka moment eh. Oo nga no. Kung babasahin mo ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, parang si Lord laging gumagawa ng paraan makasama lang tayo. Balikan natin ang Genesis. Tignan nyo tong picture na to. Sa Genesis, makikita po ninyo na ang tao malayang nakakalakad kasama ang Diyos. So meron silang literal na access kay Lord. They walk with God. Literally, in the Garden of Eden. Kasama na. Pansinin nyo, walang priest, walang sacrifice, walang kurtina. They can freely come and enjoy the presence of God. But the moment they sin, bam! Amen? Na-separate tayo sa presensya ng Panginoon. Because He is holy and we are not, we are separated from His presence. But thank God, the Bible says, generations later, sa panahon ni Moses, after binigay ng Lord yung 10 Commandments, remember that? Pagkatapos niyang ibinaba ang 10 Commandments, ang next na binaba ni Lord, yung instruction paano itayo ang tabernacle. Kasi alam ni Lord eh, kahit anong sikap niyo niyang sundin ang 10 Commandments, you cannot do it on your own strength. And think about this. Ang sabi ni Lord kay Moses, magtayo ka ng tabernacle. Ito sukat, ito ang gagawin mo. So makikita ninyo, doon sa tabernacle, doon nila nararanasan ang presensya ng Diyos. Pero, parang nilapit ni Lord ang kanyang presensya, pero pansinin ninyo, malapit, pero restricted. Yeah, right? Kasi hindi sila basta-basta pwede makalapit. Kailangan nila ng sacrifice. Kailangan may priest na mamamagitan sa kanila. At doon sa Holy of Holies, very restricted kasi may kurtinang nagse-separate. Pero dahil gusto ng Lord na siya ay makasama, gusto pa rin niya ilapit ang kanyang sarili sa atin. Then what happened? Generations later, ang sabi ng Lord, nung si David, nakita niya ang Ark of the Covenant na pumapasok o naibalik sa kanila, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Lord, gusto ko pong magtayo ng temple for you. Pero surprisingly, ang sabi ng Lord sa kanya, hindi matatayo ang temple under you. Matatayo siya under Solomon. Fast forward, nagkaroon tayo ng Solomon's temple. And then, ang sabi ng scripture sa 1 Kings, the moment na dinedicate ang temple, the presence of God dwelled in the temple. And now the presence was with them, technically, permanently. Every time you go to the temple, you can feel the presence of the Lord. And then on Ezekiel 10, the Lord's presence departed. But something unprecedented happened more than 2,000 years ago. Because the Bible says, yung Diyos na nasa langit, bumaba mismo bilang Jesus. If you think about it, Jesus was God becoming accessible to each and every one of us. Na ang sabi ng Bible kay Mary, put up Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. Sa Old Testament, the Lord will be there. Sa John, the Lord is with us. Yung naiprophesy kay Ezekiel, na fulfill kay John. So now, we are not just saying, Lord, samahan mo kami. May pangako ang Panginoon sa atin. Emmanuel, God is with us. He is with us, church. The Lord is with us.
Tingnan mo nga ang katabi mo, mukhang hindi siya kumbinsido. Sabi mo sa kanya, the Lord is with us. The Lord is with us. Amen? Wala nang veil, wala nang distance, wala nang restricted access. Dahil kay Jesus, malaya tayong makakalapit sa Kanya. And take note, si Jesus hindi lang nanahan sa temple. Hindi lang nag-a-appear doon sa tabernacle. Now, by the grace of God, because of Jesus Christ, He remained with us. He walked again with us. He touched the leper, remember? He ate with a sinner, remember? Pinakain niya tayo, remember? Why? Because now Jesus is with us. Anumang bagay na nawala sa Garden of Eden, ibinalik at nirestore muli ng ating Panginoon when Jesus came here on earth. Dahil sabi ng Bible sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word na ito? Jesus Christ. Verse 14, and that Word became flesh, come on, and dwelt. Hindi sinabing visit. Hindi ka binisita ng Panginoon, hindi lang dumaan ng Panginoon, He dwelt among us, and now we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Why? Because the Lord is now with us. Meaning, hindi lang gusto ng Lord pagpalaing ka, gusto ng Lord manahan kasama mo. And for 33 years, naniniwala ko, hindi lang tayo nagsusurvive. Now that we are celebrating anniversaries, I believe that anniversaries are not just numbers. This is not about the buildings or the churches that we built. Our greatest achievement is not the churches that we planted. I believe the greatest indication of success is nanatili ba ang presensya ng Panginoon. Dumaan tayo sa matinding hirap, and yet here we are by the grace of God. Hindi na wala ang conflict, pero hindi rin tayo iniwanan ng ating Panginoon. He remained with us. Ang sabi ng Ezekiel 48, and I will close with this, verse 35. And the name of the city, everybody read with me. And the name of the city. 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 May ini-skip kayo. In the name of the city. There you go, highlight that part. From that time on. Meaning from that moment, from that time on. Ibig sabihin yung presensya niya, hindi seasonal. Hindi visitation. Hindi basta moment of encounter. Hindi lang sa revival nights. Come on now. It was an abiding, remaining, dwelling presence of our God who will be with us. And where is God's presence now? It is with us. Within us. In fact, there was a prophecy of John also, who wrote John 1. A prophecy of John in Revelations 21. This is my last verse. Revelations 21, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. Church, from the Garden of Eden, even up to eternity, yes, God is sovereign, but He is also present with us. Kasama mo siya nung tagumpay ka, pero kasama mo rin siya sa iyong pagbagsak. Kasama mo siya nung wala kang sakit, pero kasama mo rin siya kapag ikaw ay dumaan sa sakit. Kasama mo siya sa therapy session. Kasama mo siya kahit nag-overthink ka ng 2:00 ng madaling araw. Kasama mo ang Panginoon nung binuksan niya ang pintuan, kasama mo rin siya nung sinara niya ang pintuan. Kasama mo siya nung feeling mo ang lakas-lakas mo, pero lalong kasama mo ang Panginoon pag pakiramdam mo ang hina-hina mo. Kasama mo ang Panginoon pag parang ang linaw-linaw ng future, pero kasama mo rin ang Panginoon parang ang labo ng future. He is still with you. Kasama mo ang Panginoon nung bata ka, come on now. Pero kasama mo pa rin ang Panginoon kahit senior citizen ka na. Kasama mo ang Panginoon nung simula, at nangako ang Panginoon, He will be with you until the end. God was with us in the beginning, He is with us in the present, and He promised us He will remain with us. He will remain with us. Emmanuel, God is with us.